isang tao na nagngangalang J.K. Rowling. Kilala niyo siya, di ba? Siya yung author ng Harry Potter. Yung mula 1997 hanggang 2007, yung series na yan ng Harry Potter, kung napapanood niyo yan, kung minsan na nabasa niyo sa book, kasi ang daming series yan eh. Magmula 1997 hanggang 2007, ito ay bumenta sa Pilipinas alone ng 600 million pesos. Ganong katindi ang naging income ng book na ito. Ngayon tanong ko, sino si J.K. Rowling? Si J.K. Rowling is a single mom. A divorcee, ibig sabihin dinivorce siya, kaya siya naging single mom. At marami siyang struggle sa buhay na halos sa kabilang kanyang biography, she almost wanted to die and commit suicide because of the unpleasant things that happened to her life. Baka gusto niya nang bumitaw. Pero minsan nung siya ay nakasakay sa tren sa Manchester, from Manchester sa tren, biyahe niya hanggang London, doon ibinigay sa kanya yung idea ng Harry Potter. And the rest is history. At kinilala siyang isa sa mga mayaman na manunulat. The reason why I'm telling you this, kasi marahil sa atin parang it's a story na parang hindi na masyadong binibigyan ng significance. Pero alam niyo ba yung nakuha niya, yung idea na yun, habang siya ay nagbabiyahe mula Manchester hanggang doon sa London. Kaya kung kinukwento, isang araw sa kanyang buhay, she planned to commit suicide. She planned to give her life. Kumbaga, to give up her life. Ayaw na niya. Sa sobrang hirap ng buhay. Hanggang sa isang araw. Kaya ko ito sinasabi, marahil ngayon ay, just like J.K. Rowling, marami ka rin mga struggles in life. Sometimes you wanted to give up your life or sabi mo ng talikuran ng buhay na to, gagawin ko na lang kung anong gusto ko, ayoko na magpaka-Kristiyano, ayoko na sumunod sa Bible, gusto ko na mag-backslide. Total, parang ganun lang din naman. Bakit pa ako magpaka-Diyos, magiging maka-Diyos, kung ganun din lang naman. Kaya nga dito, gusto kong sabihin na, don't give up. Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. Miracle is coming. Sabihin mo, miracle is coming. Don't give up, miracle is coming. Wag mong iisipin na bumigay na sa mundong ito sapagkat ang tingin mo ay parang hindi ka na yata uunlad. Parang ayaw mo na kasi parang kahit anong pagsisikap ko, hindi ko makita yung improvement sa buhay ko. Isa sa mga nangyari sa aking buhay, no, ako po ay sa Malolos pa nakatira. Yung aking mentor ay dito nakatira sa may University Hills, sa may Sangandaan. Si Pastor Pabs. At you all know na he was my mentor. Alam niyo, isang araw, nung ako po ay nandoon sa Malolos, actually namamalengke ako that time, sa palengke ng Malolos, noon panahon namin ay wala pang cellphone. Meron ako noon pager. No? Pager. Tapos nag-page siya, sabi niya, Perlo, I want to meet you dito, sabi niya, sa Manila, sa monumento. Please come over. Alam mo, dahil mentor ko siya, drop everything. Tandaan niyo, pag may mentor kayo at pinatawag kayo, don't make excuses, drop everything. So, dahil alam ko po yung prinsipyong yun, so I dropped everything. Kaya lang, napansin ko, wala akong pamasahe, papunta rito sa Manila. Kaya sabi ko, nag-page ulit ako sa kanya, Pastor, wala akong pera, wala akong pamasahe. Alam niyo, isa lang ang tanong niya sa akin. Kung halimbawa, sasabihin ko sa iyo na pagpunta mo ng Maynila, ay meron ka mga blessings na matatanggap galing sa akin, gagawan mo ba ng paraan yung pamasahe mo? Yan ang tanong niya. Sabi ko, siyempre, matututo ako maghiram, makapunta lang ng Manila. So, madalit salita, nakarating ako ng Manila. So, nagkita kami dito sa may bagong baryo, dyan sa may Barrio Fiesta, dyan sa may Max. Sa may Max, bagong baryo. So, nandun na siya. Tapos, model siya ng pagkain. Kumain kami at kwentuhan kami tungkol sa buhay magpapastor. Buhay Kristiyano. Hanggang sa nung papagabi na, hiwalay na kami. Sabi niya, Perlo, dali mo to kay misis mo. Mahal na mahal nung si Mami Rose. Kaya, umorder siya ng chicken, pansit, tapos, biniyahe ko na. Kaya lang, well, I was riding sa taxi. Nasa taxi ako, papunta sa Tamat-Chile. Kasi doon ang mga dadaan ng mga bus, papunta ng Malolos. Sabi ko, ano kaya yung sinasabi niyang blessing? Ito na ba yun? Ito na ba yun? Sinasabi niyang blessing sa akin? So wala akong makitang blessing talaga dahil ang sabi niya, manok lang, yung Max Chicken, at saka yung pansit canton. Pero habang nagbabiyahe ako, nakasakay na ako sa bus, bigla siyang nag-page. Nag-page siya ulit. Sabi niya, ingatan mo yung hawak mong chicken. May inilagay akong blessing dyan sa loob. Nagulat ako.
Binuksan ko, nakita ko may 3,000 pesos. So, ibalakbakan si Lord. Alam nyo, kung alam mo ang pagpapala dadating sa'yo, pakakawalan mo ba yung pagkakataon? Di ba hindi? Alam nyo kung bakit tayo minsan ay ayaw natin minsan mag-involve sa mga gusto ng Panginoon because of unseen miracles. Meron tayong mga himalang hindi natin nakikita. At dahil hindi mo nakikita yung himala, parang ayaw mong sumunod kay Lord. Ito yung ating pag-uusapan, the unseen miracles. The story was all about Peter, the disciples, na kung saan ay, ang sabi ng Panginoon, sumakay siya sa bangka ni Pedro, ni Simon Pedro, pagsakay niya, siya ay nagturo doon sa mga tao sa dalampasigan. Inusog-usog lang ng konti pagkasakay niya at humarap sa dalampasigan, nagturo siya, nangaral siya. Pero sa tabi noon, si Pedro ay naghuhugas na ng mga lambat na ginamit nila magdamag kasi wala silang nahuli. So ito ang kwento na to. At pagkatapos mangaral ni Jesus, sabi ni Lord, pwede bang dumako-dako tayo sa malalim at ihulog mo uli ang mga lambat. Hinuhugasan na nga niya para isampay, patuyuin uli. Ngayon gusto mo, ihulog uli. Dahil hindi niya alam na may himalang ibibigay si Lord, meron siyang pag-angal. Lumisan ayaw talaga natin pag wala tayong nakikita eh. Pero nung nakita natin na si Lord ay pinagpala sila, marami silang nahuli, at pagkatapos halos yung dalawang bangka ay mamuno-muno ng isda, halos masira yung lambat, tumawag pa sila ng ibang kasama na tulungan nyo kami sa napakaraming mga isda na ito. This is how the miracles happen. Kung minsan may ginagawa si Lord sa'yo, you tend to ignore, you chose to reject. Well, in fact, it's God's way of blessing you sana. Pero katulad dito ni Peter, we reason out. Because we don't see the unseen miracles. Kung alam mo lang na pagbaba mo dyan, mamaya, tatapusin mo lang yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pagkatapos ng service, pagbaba mo dyan, makakapulot ka ng isang maletang may pera, pero hindi galing sa DPWH. May maleta. Tatapusin mo ba yung gawain? Basta ang requirement, pag tinapos mo yung gawain, pagbaba mo, may isang maleta dyan. Ha? Hindi galing kay Saldico, hindi galing kay Saldico. Lalo mang hindi galing kay Romualdez. Basta ang pinopoint ko lang is, pagbaba mo meron. Eh, siyempre, dahil alam mo, nakikita mo, in-expect mo, siyempre, tatapusin mo. But you know what? In the Christian life, there are a lot of unseen miracles. May mga himalang hindi mo makita. Kaya kung minsan, tumatanggi ka sa mga gustong gawin ng Panginoon sa iyo kasi parang wala kang makitang pakinabang. So now, let's read the verses from the book of Luke chapter 5. Let's begin from verses 1 to 11. Ito sabi ng Bible, one day, one day, parang yun nangyari kay J.K. Rowling, punong-puno na siya ng depression, punong-puno na siya ng pagkasira ng kalooban, ayaw niya na mabuhay, namatay yung nanay niya, she was a divorced person, ayoko na. Pero one day, habang siya nagtatravel from Manchester to London, dun na pala yung pagkakataon na yun na mararanasan niya ang pagyaman because of the idea on Harry Potter. Ito, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. So pinagkakalipumpunan si Jesus ng mga tao, at pagkatapos habang siya pinagkakalipumpunan, natatakpan na siya, kaya ang ginawa niya, sumakay sa bangka, lumayo ng konti at humarap sa dalampasigan. Ito na yung mga tao. Ngayon, sa verse 2, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon. Kanino yung bangka na kanyang sinakyan? The one belonging to Simon. Simon Peter yan. And asked him to put out a little from shore. Ilayo-layo ng konti kasi magpipreach siya paharap sa dalampasigan. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, pagkatapos niyang mangaral, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Sige, tapos na akong mag-preach, tapos na akong magturo sa mga tao, ilayo-layo na muna yung bangka. Daling natin ito sa malalim, at kung pwede, yung mga net na yan na hinuhugasan mo at tinatahi, kung may sira, ay pakilubog mo lahat, nets. Plural. At ang sabi dito ng Bible, kung babasahin natin yung kasunod, umangal. Ito na yun eh. Umangal si Pedro na hindi niya alam, yun ang umpisa
ng pagbibigay ng Diyos sa kanya ng himala. So ano yung kanyang angal? Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. Ito yun. Sometimes because we don't see the miracles coming, we reason out. Because we don't see how God will bless you, we reason out. Sometimes we choose to reject, we choose to ignore, we choose not to obey. But, ang maganda naman kay Simon, but because you say so, I will let down the nets. Tandaan niyo ito ang utos sa kanya, let down the nets, plural. At nung sinabi niya, sige po, dahil sinabi niyo, I will let down the nets, plural din. Kaya pag susunod ka kay Lord, dapat talaga kumpleto Hindi niya ginawa na ilubog lamang ay isang net lang. Kasi nahugasan na nga lahat Alam niyo, pag kung kayo ay naging isang mangingisda, kasi yung pamilya ng tatay ko sa probinsya, mga mangingisda, pagka po yan ay dumating na sa daungan, sa pantalan, hanggat maaari hinuhugasan po nila yung mga lambat na yan para hindi maging madupok. Hinuhugasan ng tubig tabang. Tapos isasampay yan sa nakasampayan, pag may ilang sira, tinatahi para maging maayos, hindi magtuloy-tuloy at lumaki yung sira. So ganun po ginagawa ngayon, nandoon siya sa ganung kalagayan, nang sabi ng Panginoon kay Pedro, punta tayo sa malalim, ihulog mo ulit ang mga lambat. Tingnan nyo, ayan Atras tayo ayan When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water. Punta tayo sa malalim. And let down the nets for a catch. Lord, ang dami nito. Lord, ang dami ko nililinis. Magdamag na kami, walang nahuli. Kaya siya umangal. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Sige po, dahil sinabi nyo, lahat po yan, ihuhulog ko doon sa malalim na bahagi ng dagat. When they had done so, ito na, nagsumunod na sila, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. See? So, nung sumunod sila, sabi ng Bible, ay napuno yung kanilang mga lambat at halos yung kanilang lambat ay halos magkansisira. That their nets began to break. So, ang ginawa ngayon, nagtawag. Nagtawag ng mga partner nila. So, they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Ito naman, hindi lang yung halos magkansisira yung lambat, halos magkanlulubog naman yung kanilang mga bangka sa dami ng blessing. Kung makikita ninyo rito, pag si Lord nagpala, nakakamangha. Amen? Si Lord pag nagpala, nakakamangha. Palakpakan natin si Lord doon. So ngayon, ang sabi ni Lord, tapos na yung blessing. Tapos na yung blessing. Pagdating sa verse 8, when Simon Peter saw this, dahil siya nga ay parang, sabihin natin na hesitant, alanganin sumunod. When Simon saw this, ito na halos napakadaming blessing, na makita ito ni Simon Peter, he fell at Jesus' feet, at Jesus' knees, and said, Go away from me, Lord. Kung baka nahiya siya, bigla siyang nagsisi, Go away from me, Lord. I am a sinful man. Ako po ay makasalanan. Bakit? For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Sapagkat namangha silang lahat sa dami ng huli nila. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. So lahat sila namangha. Ang naging resulta, naging mababa siya kasi tinuruan siya ni Lord. Ngayon, tuloy natin. Natapos ang pagpapala. Ngayon, ito na. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid, from now on you will fish for people. At sabi niya, huwag kang matakot, magmula ngayon ang huhulihin niyo, hindi na isda, kundi tao na. You will fish for people. So they pulled their boats up on a shore, left everything, and followed him. Ngayon, gusto ko munang bigyan ng emphasis dito ay yung pagpapala na nakakamangha. Kung minsan kasi, dahil hindi mo makita ang paparating ng mga pagpapala ng Diyos, umaangal tayo. Na akala mo, yung gagawin ng Panginoon ay hindi makatutulong sa'yo, o kaya sabihin natin, abala lang sa'yo, aanin ko ba yung pag-attend sa church na yan? Ang layo-layo ng church na yan. Aanin ko ba yung pag-attend sa Wednesday Word? Wala naman akong napapala dyan. Bakit ko ba kailangan umattend sa cell group? Sometimes we have that kind of idea. Hindi mo alam, the Lord will remind you through His words. Sa pagitan ng pakikinig mo, the Lord will encourage you even more. So ang kwento dito, Jesus, He got into one of the boats. Ayan ha. Tapos, in-specify kung kaninong boat. Ayan o. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Ilayo-layo ng konti. Alam nyo,
Hindi ba kayo nagtataka bakit kailangang banggitin yung pangalan ni Simon? Bakit sinakyan ni Lord yung bangka ni Simon? Kasi alam ni Lord si Simon walang huli. At nung sumakay siya doon sa bangka, pagsakay niya doon sa bangka, gawin mo ito ng konti, sandali lang ha. Sabi niya, magtuturo lang ako. Pagkatapos siya magturo, sige, punta tayo sa malalim. Punta tayo sa malalim at ihulog mo yung mga lambat. When he had finished speaking, put out into deep water and let down the nets, plural, for a catch, para tayo makahuli. Kaya mapapansin niyo na pag pinairal mo minsan ng isip mo, ang hirap magtiwala sa Diyos. Kaya hindi talaga pwede ang isip. I always tell you, listen to God. Don't use your analyzation. Huwag mo gagamitin ang analyzation mo. Kasi dito, inanalyze ito. Inanalyze ito ni Peter, Lord, we've worked hard all night. Analyzation, Lord, magdamag, walang buwan. Meron lang kaming ilaw sa gitna that can attract the fish. Pero wala kaming nahuli. Ngayon ba kayang araw, nakakalat ang liwanag? Paano kayo makakahuli ng isda? That will be very hard. Iyon ang problema, kaya minsan ang miracles hindi natin maranasan. We refuse to obey God because we tend to analyze things. Ina-analyze natin yung mga bagay. At kapag hindi ubra sa isip natin, ipinangangatwiran natin sa Diyos. Kaya nga dito, sabi nga, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Sige, magtuturo lang ako. Pagkatapos siya magturo, eto na. Tandaan nyo ang ginamit niya sa pagtuturo na bangka, listen, ang ginamit niya sa pagtuturo ay yung bangka ni Simon. Ipinagamit ni Simon yung kanyang bangka. And the Lord blessed Simon. At dito mapapansin nyo, put out into deep water. Sige, layo tayo konti. And let down the nets for a catch. So ito ating number 1. Yung tinatawag nating initiative. Ang himala, mangyayari lamang kapag ito ay inumpisahan ng Diyos sa buhay mo. God initiated. Si Peter, hindi niya in-invite si Jesus. Jesus, can you please come over to my boat? At please, pwede ba dito ka na lang magturo? Dito ka na lang maupo, dito ka na magturo, hindi. Pinili niya. He got into one of the boats, the one belonging to Simon. Alam niyo, ang mga himala, kaya nangyayari sa buhay natin yan. Kasi inuumpisahan ng Diyos. Naririnig mo ang salita niya, God is teaching you, God is reminding you. Pero kung minsan, pagkaisip na natin ng gumana, ayaw na natin itong pagganahin. Kung baga, ayaw na natin itong paniwalaan. So dito, sabi ng Bible, so nakaupo na siya. Tandaan niyo ang nagpaumpisa ng himala, si Lord. Sumakay siya sa bangka ni Simon. Hindi siya in-invite ni Simon. Siya ang unang sumakay, kaya mayroong initiative, yung initiation na tinatawag. So dito nangyari, nung matapos siya magsalita, sige, pagkasakay niya, gawi-gawi tayo sa malalim. Kung ikaw si Simon, napagod ka magdamag, alam niyo, hindi ito maintindihan pag hindi ka mangingisda Pero kung minsan sumama ka sa isang mangingisda, sa una mag-enjoy ka lang, pero pagka yung palagi na, yung pagod, yung hirap, napakahirap ng isda. Kaya nga lalo-lalo pag sinabi nila, pagpunta ka sa palengke, tatawag ka sa isda. So, pasensya na ho kayo ngayon kasi mahal po talaga kasi maliwanag ang buwan. Anong kinalaman ng maliwanag ang buwan? Hindi maintindihan nyo kung ikaw ay customer. Pero kung mangingisda ka, pag maliwanag ang buwan, nakakalat ang liwanag, ang hirap mahuli ng isda. Kailangan madilim. Ngayon, ang mag-attract ng isda sa lambat mo, yung liwanag na dala ng mangingisda. Kaya pag sinabing maliwanag ang buwan, mahal talaga. Kasi ang laki ng sakop ng liwanag ng buwan. Ngayon, pag meron kang ilawan, doon papasok. Kasi ikaw lang ang may liwanag. Doon papasok yung isda sa lambat mo. Now, ngayon, puntaan natin yung reaction ni Peter pagkasabi ni Lord na ihulog mo yung mga nets. Ayan o. Ihulog mo yung mga lambat. Tandaan nyo, siya ay naghuhugas na ng lambat. Naglilinis na. Tapos ipahuhulog mo ulit sa akin. O, tingnan natin. Sagot niya. Simon answered. Sabi niya, Master, we've worked hard all night. Kami po ay nanghuli, magdamag. At wala po kaming nahuli. Yan po ay second main point natin, pero hindi ko muna pipindutin. Pinapakita ko lang itong reklamo. Yung reklamo niya. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Kailan mo nireject ang sinasabi sa ni Lord, anak? Sabi ni Lord, anak, baka pwede namang lumalim-lalim ka naman. Tagal mo na dyan sa ibabaw. Alam niyo sa church natin, hindi pwedeng puro salvation ang alam natin. Hindi pwedeng puro gatas.
Kailangan lumalim-lalim ka naman. Sa nahuli yung mga isda, doon sa malalim. Kung gusto mo makahuli ng malalaking isda, doon yung sa malalim. Kaya baga yung faith mo na challenge, pinalalalim ni Lord ang iyong pananampalataya. And you have to be grateful. A greater miracle is coming. Mas malaking himala ang nag-aantay sa'yo. Ngayon, eto tingnan natin. Are you willing? Are you willing to go into a deeper water? Ayaw natin eh. Kaya sa church, ang gusto lang natin, puro salvation. Ayaw natin namang preaching tungkol sa discipleship. Malalim yan. Ayoko mag-disciple. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw natin ng discipleship. Kasi nakaka-istorbo sa'yo yun. Kasi gusto mo hawak mo yung oras mo, magagawa mo lahat. Discipleship. Relationship. Pag-aalaga ito ng mga tupang pinagkatiwala sa ni Lord. Ayaw mo maabala doon. Ayaw mo sa deeper water. Kaya hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Di mo napansin kasi puro tayo kababawan. Mababaw na Christian life. Kailan malalago? You cannot catch a whale at the seashore. Hindi ka makakahuli ng balyena sa dalampasigan. Nasa malalim yun. Gusto mo malalaking isda? Pumunta ka sa malalim. Pero in the Christian life, we hate it. Ayaw nating humayo. Huwag na yun. Okay na yung atin tayo pagligo. Tama na yun. Pero tandaan nyo, God did not comfort you. Yung mga panahon na ikaw malungkot. God did not comfort you to become comfortable, but to become comforter. Gusto nila mag-comfort ka rin ng mga taong mga sugatan. Mga taong hindi kilala si Lord. Misa kang na-comfort, okay. Ngayon nakilala mo si Lord. God did not comfort you to make you comfortable, but to become a comforter. Ikaw din na humayo. Mag-encourage ka, ibahagi mo mabuting balita, ipagmamahal ni Kristo. Ayaw mo nun. Ayaw mo ng deeper water. Kaya hanggang ngayon, nasa seashore ka pa rin. Look at your Christian life. How many disciples you have today? Lumipas na ang maraming mga taon. Until now, wala pa rin tayong disciple. We still, nandito pa rin tayo sa mababaw. Kaya sabi ni Lord, Peter, kaya wala kayong huli. Sabi mo nga, you've worked hard all night. Tandaan nyo, walang masama sa ginawa ni Peter. Pero alam nyo ba bakit siya umangal? Ililipat ko lang ng slide ha, pero ipapakita yung point. Alam nyo ba siya umangal? Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Magdamag kami, wala kaming nahuli. Tama, wala kayong huli. Pero ngayon, kasama niya na ako sa bangka. Punta tayo sa malalim. Noong una, wala si Lord. Hindi mo kasama si Lord. Ngayon, kasama mo na si Lord na nag-aaya. He's taking now the initiative for you to be blessed. Don't remain at the seashore. Huwag kang manatili sa mababaw. Pumunta ka sa malalim. Pumunta ka sa mga training. Pumunta ka sa mga kinagawa natin mga training. Huwag kang manatiling ganyan. Alam niyo ba na may tinatawag na spiritual obesity? Alam niyo dati ha, ganyan kalaki ako. Ako noon, sabi ng doktor, pa-check up ako, ikaw po ay considered as obese. Ako daw ay obese. Bakit? Yung akin daw weight ay hindi proportion sa aking height. Yung weight mo, hindi proportion sa height mo. Masyado kang mabigat. Kaya obese ang tawag sa'yo. Ibig sabihin, so kailangan kong magbawas ng timbang. Yung ganyan kong kalaki, sa biyaya na kaya nagkaganito ako. Dineser ko rin ang lumiit kahit papaano. Kaya tinatawag na obese. Hindi kasi yung mga unwanted fats sa katawan, nandiyan dyan lahat. Yung mga unwanted, sabihin natin na mga fats na dala-dala mo kung saan-saan. Kaya ka lumaki ng lumaki. Alam nyo ba, may mga spiritual obesity. Yung dumami ang alam mo sa Bible. Grabe, nag-pile up ang knowledge mo, pero wala kang outlet. Kaya ka naging obese. Ang tawag sa iyo, spiritual obese. Maraming alam sa Bible. Sige, pansinin mo. Ganito yung spiritual obese ha. Ang spiritual obese, kahit anong pag-uusapan, pwede siyang sumausaw. Pero walang bunga, walang disciple. Gusto mag-usap ng kahit na anong issue, sasawsaw yan, pero walang disciple. Yun ang spiritual obese. You look at yourself. Ano mag-uusapan natin? Christian life, trabaho, marketing, entrepreneurship. Ano gusto mag-uusapan? Sasawsaw yan. Pero walang disciple. Yun ang spiritual obese. Pag-usapan natin ng Bible, ang galing din niya sa Bible. Pag-usapan natin pagbabalik ni Kristo, panahon ni Eva at Adan, ang dami niyang alam, pero walang disciple. Naka-intact lahat sa katawan niya yung knowledge. Ang tawag doon, spiritual obese. Tanungin mo yung sarili mo, obese kaya ako? Tanungin mo yung katabi mo, ano sa palagay mo? Marami sa atin, may spiritual obesity. Why? Because we hate the deeper water. Punta tayo sa mas malalim.
Punta tayo sa mas malalim. Ito yung sinasabi sa atin, kaya tayo hindi lumalago, hindi tayo natututo, wala tayong masyadong alam. We hate the deeper water. Alam nyo, pag pinuntahan mo yung deep water dito, sinasabi ni Lord, malayo-layo ba yun? Malayo-layo. Pagod nga sila magdamag. Exhausted nga ako eh. Tapos pupuntahin mo kami uli doon. Pero hindi mo alam, si Lord ay nag-i-initiate na sa'yo para kay bless. Sumakay na siya sa bangka mo, siya na nag-initiate. May initiative na siya sa'yo eh. Nangungusap na siya sa'yo eh. Kinakausap ka na ni Lord, but we refuse to ignore. We refuse to reason out. So, ito yung sinasabi natin na, kaya ganito ang nangyari sa kanya para siyang ayaw niya. Hindi niya kasi alam ang kapalit ng pagsunod na yun sa Panginoon. Hindi niya alam that there was an unseen miracles coming. Na mayroong parating sa kanyang himala. Napunta tayo doon sa number 2. O, ito na. Balikan natin ito ha. Ito yung angal niya. But because you say so, okay Lord, sige. Napagod kami, magdamag. Pero dahil sinabi mo Lord, iuhulog ko. I will let down the nets. Ang number 2 na dapat natin maintindihan dito ay tinatawag natin na isolation. Kaya ayaw natin kung minsan sa ginagawa ng Diyos, gusto mo mong himuwalay sa Panginoon. Ano ang gamit dito ni Simon, ni Peter? Lord, magdamag kaming nahuli. Wala kami nahuli. Kaya, kung pwede, ikaw na lang. Humihiwalay na siya. Lord, wala kang mahuhuli dyan. Look, magdamag kami ng huli. Sino ba kami? Mga mangingisda kami. Certified fishermen kami. Sino ka ba nag-aaya sa gitna? Araw na araw, isa kang anak ng karpintero. You're just a son of a carpenter. You don't have any knowledge about fishing. Tapos kayo sasabihin mo, pumunta tayo sa malalim-lalim. Anong alam mo sa pangingisda? Ikaw na lang. Sometimes, we isolate from God's miracles. Bisa inihiwalay mo yung sarili mo sa gustong gawin ng Diyos na himala sa iyong buhay. Kasi hindi mo nakikita na merong upcoming miracles. Sa palagay niyo ba kung alam ito? Sa palagay niyo ba kung alam ito ni Peter, aangal siya? Kung ito ba ay nakita niya na agad na si Lord magbe-bless sa amin ng 2 bangkang isda, aangal siya? Hindi. Kasi nga, unseen. Yung naging bunga ng miracles na yun ay dahil sa kanya pagsunod. But because you say so, I will let down the nets. Isolation, humihiwalay. Tanungin kita, kailan ka inutusan ni Lord na gusto mong hiwalay sa utos ni Lord na hindi mo alam na kung susunod ka lamang, nando doon ang himala ng Diyos? We tend to isolate. May utos si Lord, ayaw ko, kayo lang. Discipleship na yan. Kayo lang. Ba't kailangan ba humayo? Hindi na. Master, we've worked hard all night. Wala kaming napala. But because you say so. Hinihiwalay nila yung sarili nila. Lord, wala kaming nahuli. Ikaw na lang dyan. Ikaw na lang dyan sa iyong teorya. Gawin mo na lang yan, Lord. Ikaw na lang. Hindi kami susunod dyan. When we try to isolate ourselves from God's words, tandaan nyo ha, ano ang sabi ni Lord? Ano yung God's words? Ang God's words, lumayo-layo tayo doon sa malalim-lalim. Yun ay salita ng Diyos. Humihiwalay sila doon. Sa salita ng Diyos na dumako tayo sa malalim-lalim. Humihiwalay sila doon. Hindi nila alam, yun ang paraan ng Diyos para i-bless ko kayo. Hindi nga nila alam, kaya umaangal. You tend to isolate kasi hindi mo alam, umaayaw ka. But when we learn to submit to the Word of God, you can see miracles. Makikita mo ang himala kapag sumunod ka sa utos ng Panginoon. Kaya nga dito pansinin niyo, Lord, magdamig kami na huli, napagod kami, we were exhausted, we were tired, we were hungry, gutom din kami. Nililinis ko na nga lang itong mga lambat na ito at aming babanlawan para wag dumubok. Ngayon gusto mo, dadalhin ulit doon? Hindi na. Sometimes, we do things like that. Kailan ka inutusan ni Lord na instead na sumunod, nangatwiran ka sa Diyos? Na instead sumunod sa Panginoon, nangayaw ka? Na instead sumunod sa Panginoon, ang naging reaction mo, ayoko, Lord, walang mangyayari. Bakit ko sinasabi ito na, Master, we've worked hard all day, and all night, we haven't caught anything. Ba't mo ito sinasabi? Kaya mo sinasabi, Lord, walang mangyayari, kasi araw. Sometimes, that's how we treat the Word of God. Walang mangyayari. Tandaan mo, salita yun ng Diyos. God's words.
when you isolate from the Word of God, you can never see God's miracles. You cannot. Kaya dito, sabi ng Bible, okay, ito, alam niyo ito, grace to eh. Grace na lamang ito nung sinabi niya, but because you say so. Lord, kahit pagod ako, kahit gutom ako, kahit hungry ako, kahit exhausted ako, Lord, kahit sa tingin ko, Lord, walang mangyayari. Kahit, Lord, hindi ko maintindihan yung gusto mo mangyari, sige gagawin ko kasi sinabi mo. When was the last time na minsan hindi mo na alam kung anong gagawin mo, still you obey God. Lord, pagod ako. Lord, pagod ako emotionally. Lord, I'm weak now spiritually. Lord, I'm tired. Lord, dami ko iniisip. Lord, tingin ko walang mangyayari dyan, Lord eh. Pero Lord, dahil sinabi mo, Lord, sige po, gagawin ko. Yun ang mga Kristiyano. Kahit anong nararamdaman, kahit anong iniisip, pinipiling sundin ang salita ng Diyos. But because you say so, regardless of what I feel and what I think, I still choose to trust you. Kaya dito sabi ng Bible, when they had done so, kaya nung ito ay kanilang sinunod, ayan o, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Makikita mo dito na nung nagkaroon ng submission instead of isolation, nag-submit sila sa Word of God, nagulat sila, halos magkanlulubog yung kanilang bangka. At halos magkansisira ang kanilang lambat. When they had done so, they caught such a large number of fish. Alam niyo, minsan bumubulaga si Lord sa ating ganun eh. Ayaw mo sumunod, nung pinilit mong sarili mong, hindi kailangan ko sumunod kahit anong mangyari. Nung sumunod ka, nagulat ka pa sa himala ng Diyos. Nagulat ka pa sa answered prayer. Nagulat ka pa sa pagkilos ng Panginoon. Pero ayaw ka pa nung una. Pero pinili mong sumunod sa Kanya, damangha ka sa pagkilos ng Panginoon. Palakpakan natin Panginoon. Alam niyo, ganyan-ganyan tayo. We isolate. May isolation. Pero nagkaroon ng submission, Lord, but because you say so. Sige, Lord, kahit ano nararamdaman ko, pagod ako magdamang, kahit gutom ako, kahit exhausted ako, Lord, kahit nagugutom na ako, Lord, dahil sinabi mo, but because you say so. Ito ang resulta. Grabe. Their nets began to break. Dalawa yun. Their nets began to break. At isa pang began, sabi niya, so full that they began to sink. Dalawang began. Yung mga isda na nahuli nila, sa dami, halos magkansisira yung lambat. So itong mga partners nila, sinegyasan nila. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. Halika kayo! Si Jesus, totoo pala! Sama kayo! Totoo pala si Jesus! So nangyari? Nagulat yung mga kasama nila. They came, dumating yung mga sinignalan nila, and filled both boats. Yung dalawang bangka, yung kay Simon at isa pang bangka. Ngayon ano nangyari? So full, punong-puno ito, na halos yung kanilang dalawang bangka ay magkanlulubog. So that they began to sink. Ito began to break yung lambat. Nung inilagay yung lambat doon sa bangka, they began to sink. Ito yung tinatawag na nalulunod sa pagpapala. Palakpakan natin Panginoon. If we will only choose to obey God, kung pipiliin lang talaga natin ang sumunod sa Panginoon, magugulat ka. Ayaw pa tayo noon sa pagsunod sa Panginoon. Ayaw pa tayo. Akala mo kasi walang mangyayari. Lord, last 20 pesos ko na to, pamasahe ko na to, Lord. Kaya nakausap ka ni Lord na mag-offering. Lord, ito na lang eh. Wala, gagamitin ni Lord yun, yung pagtatanim mo para ka umani. Ilang beses tayo nahuli ng ganun. Lord, wala na nga ako, Lord, ang laman ng ATM ko, Lord, wala na. Lord, yung huling laman ng Gcash ko, wala na, Lord. Pero pinakausap ka ni Lord. Soli mo yung tithes mo, mag-offering ka. Sometimes, we reason out. Kayo na lang muna. Ayaw ko muna sumali dyan. Kayo na lang muna sa contribution nyo. We isolate. Kayo na lang muna. Pagod na ako sa contribution. We've worked hard all years. All night. Kayo na lang muna. Ayaw ko na. Gusto ko nang hiwalay dyan. Ayaw ko nang magbigay. May pangangailangan din ako. Hindi lang kayo.
Meron din ako mga personal needs. Pagod na ako. Hindi mo alam. Kaya ka binibless ni Lord. Hindi mo napansin nung walang-wala ka. Pansinin niyo itong ugali ng Kristiyano, ha? Kung paano tayong dinadaya ng kaway. Nung walang-wala ka, all out ka kay Lord. Nung magkatrabaho ka, naging kuripot ka. Hindi mo na maibigay yung dati mong tithes. Kung dati ang tithes mo ay 100 pesos, nung nagkatrabaho ka, naging 50 pesos. Balikan mo, ang dami kong blessing. May ganito ako, may ganyan ako, bigyan lahat to ni Lord eh. Tapos ngayon, yung nagbigay, kinukuriputan mo. Eh kung tanggalin lang sa'yo lahat ng binigay niya sa'yo, para tayo magising. Sometimes, we isolate from the Word of God. Pagod na tayo, hirap ka na. Ayaw mo nang humawak sa salita ng Diyos. Ayaw mo na. You isolate. And then, magugulat ka na lang. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Meron akong isa-share na testimony, pero hindi ko testimony ito, ha. Testimony ng ating kapatid, yung asawa ni Kuya Melo. Siyempre, hindi natin siya nakikita, kaya minsan kinukumusta ko siya. Kumusta ka na? Ganito, ganyan. Ganun lang naman, kumusta yung baby mo? Alam niyo, isa sa mga pangungumusta ko sa kanya, sabi ko, kumusta ka na? O, di, okay naman siya. Pastor, si Melo nga po, nandun ngayon sa DECA, sabi niya. Kasi ngayon daw po magdi-deliver ng tiles. Alam mo, Pastor, sabi sa akin, naiyak daw si Melo kasi dati umuupa lang kami, ngayon nagbababa na kami ng gamit para sa sarili naming bahay. Wow naman! Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Dati umuupa lang kami, pero ngayon, Pastor, nagbababa na sila ng tiles. Naiyak nga daw po si Melo kasi nakikita niya yung gamit para doon sa bahay namin. Alam niyo, when God wants to bless you, ang dami mga testings. Kaya tayo hanggang ganito pa rin eh. Tingnan mo. Ba't ganyan ka pa rin? Kasi you remain at the seashore. Go to the deeper water. Punta ka sa malalim-lalim. Kaya dito tingnan nyo. When they had done so, ayun na. Makakakuha ka ba ng maraming isda sa dalampasigan? Wala. Nandun yun sa deeper water kasi nandun doon, may kakalat mo, may laladlad mo mabuti. Yung mga lambats, may S. So nangyari, pansinin nyo to ha, nung sila pinagpala ni Lord, they shared the blessing. Ayan o, they signaled their partners, hindi kayo, si Jesus, totoo, punta kayo. Tingnan nyo, ito na o. So, sabi ng Bible, they came and filled both boats. At yung both boats, so full that they began to sink. Grabe yun. Yung blessing, halos lumunod sa kanila. Amen! Palapakan natin si Lord. Kaya wag po tayo mag-a-isolate sa Word of God. Kasi nga hindi niya kasi alam na may paparating na blessing. Kaya nag-a-isolate. Ganon din tayo eh. Nag-a-isolate tayo. Ayoko makinig sa salita ng Diyos na yan. Pinagagana mo yung iyong analyzation. Lord, magdamag. Ina-analyze mo na. Lord, magdamag. Wala kami nahuli. Hindi nga pwede ang isip. Lagi ko binabaki, hindi pwede ang isip. Makinig ka sa salita ng Diyos. Nandoon ang pagpapala ng Diyos. Hindi pwede isip. So, ano yung number 1? Initiation. Number 2, isolation. Napunta tayo sa number 3. Pagkatapos masaksihan ni Simon Peter, grabe si Lord. Ha? Nakita niyo to? Grabe. Alam niyo itong ano isda to? Tuyo. Dilis yan. Ganyan ang dilis sa kanila. I'm just kidding. Grabe ang dilis naman yan. So nung masaksihan niya yung dalawang bangka, halos magkalulubog. Yung blessing, halos magkalulubog. Grabe. Si Simon Peter, biglang nagpakumbaba sa Diyos. Bigla siyang nahiya kasi nag-doubt siya kay Lord eh. Bigla siyang nahiya. Kaya ang sabi niya, when Simon Peter saw this, anong this? Ito nga, na makita niya yan, yung ginawang himala ng Diyos, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Kasi Lord, nag-doubt ako. Kasi Lord, parang ayoko sumunod. Kasi Lord, nag-reason out ako, Lord. Ang dami mong katwiran. Pareho tayo ni Peter. Ayaw mo humawak sa salita ng Diyos. Lord, pagod na ako. Lord, I'm hungry. Lord, walang mangyayari. Pero mapansin nyo rito, natuto siyang magpakumbaba. Sapagkat, kaya niya sinabi, "I'm a sinful man," for he
and all his companions were astonished, namangha sila, doon sa huli na isda na kanilang nakuha. Ito po yung ating pangatlo. Yung tinatawag nating infliction. Ano yung sabihin ng infliction? Pag sinabi infliction, yung to harm someone. Pag sinabi nating infliction, yung paggawa mo ng masama o hindi maganda sa kapwa. Infliction. Pero itong ginawa ni Peter, self-infliction. Sinaktan niya yung sarili niya. Bakit? Bakit niya sinaktan? Paano nangyari yun? Grabe. Itong si Peter, ang sabi ng Bible, nung siya'y mamangha, Lord, bigla siyang natulala sa ginawa ng Diyos. Na hindi dapat sana na makakaranas siya ng ganitong sitwasyon sa harapan ng Diyos kung sumunod siya. Pero alam niya, hindi lang si Lord ang kanya nasaktan, maging yung kanya pagiging disciple, nakawalan ng tiwala sa Diyos. Alam niyo nangyari dito? Kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, katulad ni Peter, maraming mga pagpapalang madidelay sa buhay mo. Kung hindi siya sumunod, patuloy siyang magiging gutom. Patuloy siyang walang mararanasang himala. Patuloy siyang mayroong karanasan sa buhay na laging wala. Infliction. It will harm him kapag hindi mo naranasan ang kamay ng Diyos. Pero dahil sinabi mo, Lord, regardless of what I feel, susunod ako, gagawin ko po, ihuhulog ko yung mga lambat. Kaya ano nangyari? Nakahuli sila. Alam niyo yung taong ayaw sumunod sa Panginoon? He is inflicting himself. She is inflicting herself. Self-infliction. Sinasaktan mo ang sarili mo. Dinay-delay mo ang mga pagpapalang dapat ay nasa iyo. Pumarunong ka lamang sumunod sa utos ng Panginoon. Ayaw mo kasi ng deeper water. Abala sa iyo. Ayaw mo kasi ng deeper water na kung saan nandoon ang napakaraming isda. You wanted to stay sa seashore and keep on reasoning out. Lord, magdamag. Walang huli. Kaya sabi nila, okay, I will show you how. Mga kapatid, stop inflicting yourself by disobeying the Word of God. Hintuan mo na yung kahirapan mo. Alam niyo kung minsan, yung pamilya natin, yung misis mo, yung anak mo, dumadanas ng kahirapan dahil sa pagsuway ng tatay. Nadadamay ang pamilya mo dahil sa pagsuway ng ama. Kaya ko sinasabi, magpapatuloy sana yung pagiging walang huli sa buhay. Kung hindi lamang siyang marunong sumunod doon sa Diyos na nagbigay ng buhay. Isipin niyo mga kapatid, hanggang kailan mo gustong sumuway sa Panginoon? Walang huli kapag hindi sumusunod kay Lord. Wala kang mapapala pag hindi ka sumusunod kay Lord. Ano ba ang paraan natin para hindi sumunod? Nangangatwiran. Lord, we work all day. See, you reason out. Hindi ka lang nagre-reason out. Kinokontra mo ang gusto ni Lord. Sabi ni Lord, pumunta doon, hey Lord, when was the last time? Kaya may infliction eh. You keep on harming yourself. Maraming blessing sanang nasa iyo na. Pero dinelay mo ng dinelay. Maraming blessing, maraming pangyayari na sanang magagandang nangyari sa atin kung hindi lamang tayo sumusuway sa utos ng Diyos. A lot of blessings. We're on your way na dapat. But because of our disobedience, hindi natin yung maranasan. Kaya sabi niya, Lord, go away from me, I'm a sinful man, Lord. Lord, I doubted you. Nag-alilangan ako sa iyo, Lord. Hindi ako naniwala, ginamit ko, isip ko, nakalimutan ko, Diyos ka nga pala. Yung katabi mo, kalabitin mo, sabi mo, Diyos si Lord. Sabi mo, Diyos si Lord. Ano nangyayari kasi? Sometimes we obey, sometimes we disobey. Why is that? Bakit ganun? Hindi ba pwede magtuloy-tuloy? Mga kapatid, sabi dito ng Bible, this is infliction. Stop harming yourself by obeying the Word of God. Kahit mahirap, but because you say so, okay Lord, regardless of what I'm feeling now. So ano nangyari dito? Pagkatapos siyang pagpalain, tingnan nyo ha, so nakita dito ni Peter, ni Simon Peter, ang kapangyarihan ng Diyos na kaya pala magpala ng Diyos. Tandaan nyo ha, saan inilagay yung mga isda
doon sa mga bangka. Tama? Yung mga bangka, ang resources. Yun yung ginagamit nila para sa paghahanap buhay, para sila mabuhay. Punta tayo dito sa kasunod na slide. Pagkatapos, na makita nila ito, tandaan nyo ha, yung kapangyarihan ng Diyos na kaya magpuno ng isda doon sa dalawang bangka. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. Okay, sige, naiintindihan na kita. You doubt, you're tired, you reason out. O sige, naiintindihan na kita. Don't be afraid. Eto, may panibagong utos na naman. Ito, aayawan mo na to eh. Marami sa atin umaayaw na sa pangalawang utos dahil yung unang utos, inilubog siya ng pagpapala. Unang pagpapala, yung dalawang bangka na blessing, talagang na-overwhelm siya. Ngayon, sabi nila, okay, huwag kayong matakot. Mula ngayon, from now on, you will fish for people. Ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao. Ang huliin mo na ngayon, tao na. Para sa aking kaharian. Ngayon, tingnan nyo, ano ang naging attitude nila Simon Peter? So they pulled their boats up on shore, dinala nila yung kanilang bangka sa dalampasigan, left everything. Iniwan nila lahat. Yung mga bangka, yung mga lambat, they left everything and followed Him. Ito yung problema. Kapag tayo pinagpala ni Lord, hanggang doon lang tayo sa dalawang bangka, then we stop. Any commands, again we reject. Any additional commands, ayaw na natin. Katulad nito, mula ngayon, kayo ay mamamalakaya na ng mga tao, hindi na ng mga isda. Kaya kayo, hahayo na kayo, you have to win souls, gather them for my kingdom. Ito ang sinasabi ni Lord. Bakit ba? May marami na akong blessing, kaya nawawala. Ito yung mga sinasabi natin na kapag pinagpala, yung iba nawawala kasi nagwawala. May blessing na ako, dalawa na to, dalawang bangka na to. Any command is not acceptable na. Ayaw na natin. May komando. Pagkatapos mong mahuli yung mga isda, ang utos ito, humayo ka. Ipangaral mo mabuting balita. Win souls. Spread the good news. Gather them for my kingdom. Anong ginawa nila? They left everything and followed Him. Okay. Linawin natin ito mabuti ha. Lalo na sa mga nagtatrabaho, nagninegosyo, makinig kayo mabuti. Hindi ka dito pinagre-resign ni Lord at magpastor ka, hindi. Hindi ka dyan pinagre-resign ni Lord, bitawan mo yung negosyo mo, yung trabaho mo at magpastor ka. Hindi. Please, all I see, mga nag-aaral, mga nagtatrabaho, please, mga nagninegosyo, pakinggan nyo to. What did they leave? They left everything and followed Him. Sumunod pa rin sila kay Lord sa kabila ng sila pinagpala. Ngayon, ang tanong, bakit ito sinabi ni Lord na they left everything? Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung anong sagot? Di ba, ang ginamit ni Lord para magkaroon ng mga isda, sila ay yung dalawang bangka. What God is telling us, I can bless your resources. Lahat ng resources mo kaya kong i-bless, pero sumunod ka sa akin. Habang sumusunod ka kay Lord, pagpapalain ko ang resources mo. Ano ba ang iyong pinagkukunan ng hanap buhay? Pangingisda, nakita mo kung paano kita pinagpala? Pinuno ko yung dalawang bangka, pero wag mo kalilimutan ang priority. My kingdom. Ang sinasabi niya, humayo ka at ipangaral ang mabuting balita. Yung dalawang bangka, kaya kong punuin. Anak, kaya kong punuin. Anak, anong kulang sa'yo? Kaya kong punuin. Sumunod ka lang sa akin. Anak, ano ba ang kulang sa'yo? Anak, kaya kong punuin. Sumunod ka lang sa akin. From there we stop. Huminto tayo dyan. Ayaw nating lubos na magtiwala sa Panginoon. Pag pinagpala na tayo, ayaw na nating pakinabangan tayo ng Diyos. We stop. Hindi mo alam na ang Diyos ang naglagay ng isda doon sa bangka. Pag gusto ka ni Lord i-bless, walang sino mang pwedeng madlang. Wala. Pero tandaan mo, hanggat ikaw ay sumusuway, kahit ilang taong ka sa karagatan, wala kang mahuhuli. Pero dito sabi ng Bible, sandali lang sila dito. Sa kabila ng kaya kong punuin ang iyong mga bangka ng isda, I can bless your job, I can bless your business, I can bless your resources. Naipakita ko na sa iyo, kaya kong gawin, kaya kong punuin. Pero sumunod ka sa akin. Magpagamit ka sa akin. Hayaan mong gamitin ko ang buhay mo sa pamamalakaya ng tao.
Marami sa atin bulag na bulag dyan. Hindi ito maintindihan. Kahit na iintindihan, pinipilit wag intindihin. Kasi ayaw nila ng abala sa buhay. Pero pag may kailangan, sa Diyos lumalapit. Punta natin yung ating conclusion. Balik tayo sa ating theme. Ano yung ating theme? The unseen miracles. Number 1, initiation. Kumbaga, si Lord ang nag-i-initiate, sumakay siya sa bangka. Pagkasakay sa bangka, kita nyo, pinuno ng Diyos. Hindi lang yung bangka, pati yung bangka na konektado sa'yo, yung partners mo. God can bless even those people connected to you. Kaya sabi ng Bible, si Lord ang nag-initiate. Kaya kung bakit pinagpapala ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil lalong marunong ka, kundi dahil sinakyan ka ni Lord. Sinamahan ka ni Lord. Kaya ka pinapapala kasi ginagamit ka ni Lord. Ano yung number 2? After the initiation? Isolation. We tend to isolate because you don't know the upcoming miracles. You isolate. May utos, Lord, magdamag kami ng huli. Ayoko. Pero nung sila'y sumunod, because you say so, sige Lord, regardless of what I'm feeling and what I'm thinking, I will obey you. Then nakita niya, bless sila ni Lord. Pag alam natin, i-bless tayo, sunod talaga tayo eh. Pero pag wala kang makitang blessing, you tend to disobey. At yung pangatlo, ano yung pangatlo natin? Infliction. You're inflicting yourself the more you disobey God. Habang ikaw ay sumusuway sa Diyos, patuloy mo sinasaktan ang buhay mo. Walang huli. You will be financially broke. Kahit anong trabaho mo, hanggat sumusuway ka sa Diyos, laging ubos. Laging walang natitira. Sabi ng isang kasama ko dati sa trabaho, Pastor, alam mo, yung sinweldo ko, sabi niya, nakikiraan lang sa palad ko. Sabi naman ng isa, wala ka sa sweldo ko. Hindi na nakagawang makaraan. Eh bakit? Yung ATM niya nakasanda. Uubusin ka hanggang sa dumating yung time, Lord, I need you. Mawawala lahat. Hanggang sa dumating yung time na maging mapagpakumbaba ka na katulad ni Simon, Lord, I'm sorry. I doubted you. Lord, I'm sorry. I reasoned out. Lord, I'm sorry. I prioritized other things than you. Pero sabi ng Bible, kaya ka dumadanas sa maraming hirap o inflictions, self-inflictions, because of your disobedience. Stop it. Magdesisyon ka na ngayong sumunod kay Lord. Lord, susunod na ako sa utos mo. Lord, susunod na ako sa salita mo. Para maputol na yung paghihirap ng pamilya mo. Yung paghihirap mo. Hanggang ngayon, di tayo makabayad sa mga utang. Hindi naman tatanggapin ng pinagkakautangan mo yung pinagpe-pray naman kita eh. Naku, magkikita kayo sa barangay. Hindi pwede puro prayer. Magkikita kayo sa barangay. So, mga kapatid, the person causing harm to your family is yourself. The person causing harm to yourself is yourself. So stop it. Stop inflicting yourself. Start obeying God regardless of what you feel and what you think. Punta natin ating conclusion. For those who believe the Word of God, para sa mga naniniwala sa salita ng Diyos, hindi na kailangan magkaroon pa ng himala because you believe the Word of God. For those who believe the Word of God, no miracle is necessary. But for those who doubt, no miracle is sufficient. Sa mga naniniwala sa salita ng Diyos, hindi na kailangan paghimalaan eh. Kasi naniniwala yan sa Bible. Pero sa mga nag-aalinlangan, walang himalang sapat para sa kanila. Kasi ang puso nila ay punong-puno ng pag-aalinlangan.